Good morning po sa ating lahat at happy Sabat. Ang aking pong bahagi ngayong araw ng Sabat ay para po sa pag-review ng ating pong lesson. Kung tayo po ay mayroong lesson mga kapatid, basahin po natin ang masusing talata, memory text, 1 John 5:13. Sabi po dito, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that ye have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God." 1 John 5:13. So sabi po dito, sharing the story of Jesus. So ito po ay isang part of witnessing. So tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, aming pong inilalapit ang aming sarili sa aming pong rerepaso ng aming pong lesson, sapagkat ang aming pong karunungan ay hindi sapat, ngunit kami po ay nananampalataya na ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng karunungan at magugugol ng panahon upang aming pong maunawaan ang inyong mga salita. Nawa ay ihanda ang aming mga puso't isipan at gamitin kaming kasangkapan ng inyo pong mabuting balita upang ang aming pag-aralan ay may sakabuhayan po namin. Maraming salamat Ama sa inyo pong pangako na kayo ang siyang magbibigay ng kaalaman at karunungan sa aming lahat. Ito pong aming dalangin kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sharing the story of Jesus. So ito po yung palagi nating sinasabi na sa witnessing ay hindi po natin binabanggit yung ating story. No? Kumbaga, ang ating laging ipinipoint out dito mga kapatid is yung nagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. So, ibig sabihin, bagamat tayo po ay nasa buhay ng makasalanan nung nakaraan, nung ating pong nakilala ang ating Panginoon, ay merong nakikita, no? Merong overwhelming evidence na tayo po ay binago talaga ng ating Panginoon. In fact, sabi po dito, ang ating basis o yung ating basihan ng ating pong testimony is sino po mismo? Ang ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, ang ating magiging istorya is before we knew Christ. So, ibig sabihin, kung ano tayo bago nun. Tayo ba ay talagang sadlak sa kasalanan? At pagkatapos, ito po yung after we knew Christ. So, siguro lahat po tayo mag-agree, no? Na noong hindi pa natin kilala si Kristo, maging ikaw man ay ipinanganak sa isang Christian family, medyo kakaiba yung ating gawain, yung ating isipan, lalo na po yung ating isipan. So, meron tayong mga bias sa ating pag-iisip, which is not very spiritual. At ang lahat ng yun, mga kapatid, ay nagbago nung ating pong nakilala si Kristo. Which is, kung isipin po natin, paano tayo makapag-witness? Paano tayo makakapag-share? Kung tayo mismo ay hindi naapektuhan ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, the first recipient of the gospel should be the witness himself. So, kasi nga, you cannot share what you don't have. So, sabi po dito sa ating pong lesson, ay maraming mga tao sa Biblia, lalo tigit doon sa New Testament, noong nabubuhay ang ating Panginoon, na napakalaki ng pagbabago sa kanilang buhay mula nung kanila pong nakilala ang ating Panginoon. At saksi po dito, unang-una, yung 12 alagad. Marami sa kanila, mga kapatid, ay mga normal na tao. Parehas natin, no? Sila Pedro, sila Juan, no? Sila James, sila Santiago. Halos lahat po sila ay kaparehas natin ng pag-uugali. Merong mga irritable, mainitin ng ulo, meron talagang nagmamadali, nagmamayabang, nagmamataas. So, ibig sabihin, hindi sila talaga perpekto nung sila po ay pinili ng ating Panginoon.
But as time goes by, yung kanila pong karanasan sa ating Panginoon, ay makikita natin yung kanilang disposition sa buhay, yung kanilang pananaw sa buhay, yung kanilang paninindigang espiritual, ay unti-unti pong nababago ng dahil po kay Kristo. And some people will say na, Brother Troy, parang mahirap yung sinasabi mo kasi hindi naman natin na-meet ang ating Panginoon. Kumbaga, we are just basing on stories. Diba? And I believe na para sa ibang tao, totoo yun, mahirap paniwalaan kasi ang tingin nila sa Biblia ay story lamang. But for those who are seeking for the truth, no, at ipinakilala mo ang ating Panginoon na siya ang anak ng Diyos at kaya niyang baguhin kahit na sino pang pinakamakasalanan, then the transformation will be very evident into that person's life. Kaya nga siya yung magiging unang witness kasi naranasan niya mismo di ba? Mahirap kasi ibahagi yung isang bagay na hindi mo naranasan. And mahirap na hindi ibahagi yung isang napakagandang karanasan na naranasan mo. Di ba? Tayo nga minsan pag nakapasa tayo ng board, talagang todo post pa tayo sa Facebook, di ba? O kaya, meron kang nililigawan, sinagot ka, post ka agad sa Facebook. Kasi nga, sobrang saya natin How much more yung pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoon. So, dalawa po sa mga example dito, mga kapatid. Una po, yung magkapatid na si James and John, or yung mga tinatawag na Sons of Thunder. Ito po ay nasusulat sa Mark 3:17. Ang tawag po sa kanila ng ating Panginoon ay Sons of Thunder. So, sila po ay talagang mainitin, mainipin, magagalitin. So, kumbaga yung kanilang karakter ay hindi nalalalo sa ating pong kapanahunan. And sometimes we are also like that, di ba? Naiirita tayo madalas. Pero noong paglipas ng panahon, sila po ay nabago ng ating Panginoon. Sabi po dito sa ating lesson, James and John thought they had the solution to the problem. So, minsan kahit tayo Kristiyano tayo, iniisip natin, meron tayong solusyon, kaya natin to. When his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? So, naintindihan nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon, pero hindi nila nauunawaan yung karakter ng ating Panginoon. So, pwede pala yun, mga kapatid. So, tinatawag natin ng Diyos, pero hindi natin alam yung kanyang karakter. And they were, so willing na talagang manguna, and they requested from God or from Jesus Christ to command fire to come down from heaven. Because, yung kanilang karakter is, they're not purified. No? So, sabi po dito, in the presence of Jesus' love, John's impetuosity and anger were transformed to loving kindness and a gentle, compassionate spirit. In fact, in the first epistle of John, the word love appears nearly 40 times. In its various forms, it appears 50 times. So, siguro yung kanilang karanasan, mga kapatid, sa ating nakasama yung ating Panginoon, ay nagpabago sa kanila sa pamamagitan ng biyaya. Kasi sa panahon po natin ngayon, yung biyaya na tinanggap natin, ito yung may kapangyarihan na bumago sa atin. Isa pang halimbawa sa ating lesson is yung tinatawag nila na sinaniban ng mga masasamang espiritu. And we all know the story of this person or of these two individuals. So, merong sinaniban, and then, nung nakita nila ang ating Panginoon, ay, siyempre, nakilala nila yung ating Panginoon, at, kumbaga, ninais nila na umalis at doon nga lumipat doon sa mga baboy. And to make the long story short sa kanilang karanasan, yung isa dito ay
sa aklat ni Mark, no, he was focusing in this changed demoniac. Yung isa po dito ay talagang gusto niya na sumama sa ating Panginoon, no? Kasi nga nagbago siya, no? Kung dati ay talagang gusgusin na brutal, no, sinasaktan ng sarili, maraming sugat-sugat, kaya niyang sirain yung posas. Pero nung sila po ay binago ng ating Panginoon, naging kalmado sila, naging mahinahon, at masunurin sa ating Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, yung kanila pong karanasan na yun ay, that experience alone ay naging testimony doon sa mga taong nandun. And this changed demoniac na sinaniba ng mga masasamang espiritu, bagamat nais niyang sumama sa ating Panginoon, ay hindi siya pinayagan. Bagkos, siya ay, pinawi na ating Panginoon. At siya ay naging instrumento kung saan yung 10 syudad sa lugar na yun ay makarinig ng pabalita tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, yung ating pong pagbibigay o pag-share ng ating pabalita tungkol kay Kristo, kailangan meron tayong karanasan. At yung karanasan na yun, mga kapatid, ay, number 1, may kinalaman yun sa ating ugnayan sa Kanya bilang ating tagapagligtas. So, paano ba natin masasabi na merong kaugnayan? So, usually, I'm sure, nakarinig na po kayo ng testimony. No? Pag sinabi nating testimony, mostly kinikwento, ito yung buhay ko noon, sabihin natin dati akong manginginom, dating palamura, dating maraming kinakasama, pero nung nakilala si Kristo, nagbago. Lahat ng mga dati niyang ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay binago niya. No? Yun po yung mga tinatawag na external manifestation. Ibig sabihin, panlabas. No? Kasi yun yung nakikita ng tao. Which is a result of an internal change. Internal acceptance of the grace of God. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo yung biyaya ng Panginoon, yung kapatawaran ng Panginoon, yung awa ng ating Panginoon, ay yung iyong buhay mismo ay mababago. And hindi naman siya hindi siya abrupt change, no? Hindi siya abrupt. Kaya minsan magugulat kayo, maraming mga sa atin na lang denomination. May mga Seventh Day na bagong newly baptized, tapos makikita mo naninigarilyo pa, nangiinom pa. It's because they are gradually being changed. Binabago sila dahan-dahan. And we have no right, no, to judge them. Kasi ang kanila pong relationship sa ating Panginoon ay iba sa ating relationship sa ating Panginoon. It is their personal experience with God. So, kailangan pag nag-share sila, hindi ba parang mahirap naman na sabihin nila na ako binago ng Panginoon. Pero nakikita ng mga tao, ganun pa rin siya. No, manginginom pa rin, nagsusugal pa rin, no? Marami pa rin siyang mga kinakasama na hindi niya naman tunay na asawa. So, walang pagbabago. But when the people see the change, the evidence of this amazing grace na kanya pong naranasan, ay mas magiging powerful yung kanyang pagwi-witness. So, ibig sabihin, once and for all, for us to be able to witness, no, is kailangan meron tayong assurance of salvation. Assurance of salvation. Kaya minsan, di ba, pag may merong nagsisermon sa atin, tatanong, sigurado na ba kayo na kayo ay ligtas? Are you sure that you are already saved? And most of the times, tayo ay talagang parang hindi pa eh. Di ba? Parang hindi pa, malayo pa. And the very reason for that is that we look into ourselves. Pag may nagtanong, ligtas ka na ba? Ang tinitingnan mo yung sarili mo. Hindi ka talaga maliligtas. Because we are all sinners. Wala pong nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya if you will feel na parang hindi pa ako ligtas
It's because we do not look to Christ. We do not accept to Christ. We do not accept the grace. So, kailangan pala, itanggapin natin. At kapag tinanggap natin yon, yung tinatawag na assurance. No? Kasi nga, di ba, sa Ephesians, for you have been saved by grace through faith. And it's not your good works. So, hindi yun yung gawa natin para tayo ay magmalaki. So, once na tinanggap natin yung biyaya na yun, we are assured of this amazing grace. And that this amazing grace will eventually transform our lives. So, yun yung napaka-importante doon. Kailangan sure tayo. Meron ba tayong pinanghahawakan na biyaya ng ating Panginoon? Na ibig sabihin ay handa tayong magpasakop sa kanyang kalooban. So, kapag tayo po ay nag-testimony at hindi po tayo sure sa ating kalalagyang espiritual, medyo mahirap. Mahirap sabihin na, mahal ka ng Diyos, kaya kang patawarin ng Diyos. Tapos ikaw pala, hindi mo pala nararamdaman na pinatawad ka ng Panginoon. So you must be sure that yung biyaya ng ating Panginoon ay tinanggap mo ng lubusan. Buo. Yan. In fact, ang sabi po dito sa ating Thursday lesson, something worth testifying about. So, ano yung something worth testifying about? Galatians 2:20, I am crucified with Christ. So, alam na alam po natin yung talatang yan. So, kapag tayo po ay napako na, no, kasama si Kristo, kasama ni Kristo, ang nabubuhay po sa atin ay hindi na tayo, kundi si Kristo na. Kasi kung tayo yung mabubuhay, hindi natin kayang tuparin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi natin kayang abutin yung kanyang righteousness. Kasi nga, yung righteousness natin, basahan. But, if we accept, declare, and testify that Jesus Christ is the Son of God and that Jesus Christ died for our sins, then we will only be able to unlock, no? Kaya nating i-unlock itong treasures of mercy and grace na kung saan ay it will be able to change us from within. So unti-unti mababago yung mga bisyo, mawawala, yung ating mga masamang ugali, mawawala, yung ating masamang pananalita, mawawala, yung ating pag-iisip, yung ating pagiging judgmental sa ibang tao, mawawala. It's because the grace of God is transforming us. So, sabi po dito, you may have been a dedicated Christian all your life, or possibly you have experienced a more dramatic conversion. So, minsan kasi, madalas nating naririnig na yung mga converted, no, into Christianity, or converted into someone's other denomination, mas matibay sila sa pananampalataya. And the only evident reason is because they were changed. Nabago sila. No? Not because of the doctrine, hindi dahil sa doktrina, hindi dahil sa pastor, but because of the grace of God. Yun lang. Wala lang iba. So kapag yun yung ating palaging ibinibigay sa ibang tao, yun yung lagi nating ikinikwento sa ibang tao, mas madaling mag-witness. Mas madaling mag-witness, mga kapatid. On further thought, sabi po dito sa Desire of Ages, the wondering crowd that pressed close about Christ realized no accession of vital power. So, nung isang araw na naglalakad ang ating Panginoon, kasama yung kanyang mga alagad, maraming taong sumasalubong sa kanya. Gustong gumaling, gustong makinig. Pero, among that throng, yung mga talagang nandun na kasama niya, hindi nila, hindi evident sa kanilang action, sa kanilang pananalita, na parang merong kapangyarihan. No? Na merong kapangyarihan. But, when that suffering woman, yung babae po na dinudugo ng mahabang panahon, ay hinawakan yung garment ng ating Panginoon, ano pong sabi doon?
But when the suffering woman put forth her hand to touch him, believing that she would be made whole, she felt the healing virtue. So, yung ating Panginoon mismo, nung hinawakan yung kanyang damit, naramdaman niya na parang merong kapangyarihan na lumabas, no? Parang merong nangyaring miracle doon, which is, surprisingly, around him were many people. So, ibig sabihin, spiritually speaking, mga kapatid, there could be many people, there could be many Christians na walang karanasan sa ating Panginoon. And that is very, I would say, very dangerous. No? Kung ilalagay po natin sa ating iglesia, pwede natin sabihin, there are many Seventh-day Adventists right now, Christians by name, Adventists by name, pero wala po silang karanasan kay Kristo. It is because they always look up into their works. No? Yung palagi nilang nakikita, yung kanilang gawa, yung kanilang kagalingan, yung kanilang katalinuhan. At ito pa, no? Sabi po ni Mrs. White sa kanyang Desire of Ages, to talk of religion in a casual way, so casual talk of religion, to pray without soul hunger and living faith. Ito po ay nasa Friday lesson po natin, mga kapatid. Without soul hunger and living faith avails nothing. Siguro nakarinig na kayo ng mga nagiinuman, no? Tapos pag-uusapan nila Bible, religious. So, parang maganda yung topic, pero it means nothing to them. Kasi nga, hindi sila guided by the power of the Holy Spirit. Hindi sila guided by their faith in Jesus Christ. And it's the same for us. No? We are good in theology. Hindi lang Adventist, marami tayong mga kaibigan sa labas. Napakagaling sa theology. Pero, in reality, in the practice of faith, is bagsak tayo. Because we do not acquire, hindi natin tinanggap yung biyaya ng ating Panginoon. It is not enough to believe about Christ. We must believe in Him. So, hindi sapat yung, meron tayong alam. No? Alam natin na si Kristo ganito, ganyan. Ang Diyos ganito, ganyan. Kailangan, kilala natin si Kristo. At yung kanyang naging buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagkaroon ng epekto, pagbabago, no, sa ating buhay. Because without that, without Jesus Christ, we are definitely nothing. At ang pinakalas po na aking babasahin, our confession of His faithfulness is heaven's chosen agency for revealing Christ to the world. So there is no better way, there is no best way to reveal Christ, to reveal the character of God, but ang tawag doon, walang ibang mas magandang paraan na kung saan ang pag-ibig ng Diyos, ang karakter ng Diyos, ang kanyang blessing, ang kanyang mercy ay maipakita o mailahad ng kalangitan maliban na lang sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng ating pag-witness. So without experiencing the grace of God, the mercy of God, the love of Christ, we will not be able to share this gospel to the people around us. And I hope and pray, mga kapatid, sabi nga po ng ating lesson, na yung ating pag-witness ay dapat nakasentro sa ating Panginoon. Not on us, not on our church, not on our leaders, not even on our prophetess. No? Dapat ang ating magiging sentro sa ating pagbibigay ng mensahe ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, because He alone is worthy of all our praise and our testimony. Happy Sabbath po sa ating lahat.